Ang nakaraan. Labis na nasaktan itong si Jenica mula sa kanyang nasaksihan. Labis ang kanyang pagkahiya sa harapan ni Nathan, kaya naman sa oras ding iyon ay nagpatid siya kay Benji sa hotel kung saan siya pwedeng magstay. Pagdating sa hotel matapos niyang magbayad ng kwarto sa loob ng isang linggo ay dumiretso na ito sa isang bar. Mabuti na lang at sa mga oras ding iyon ay naroon pa rin si Benji. Paalis na sana ito pero bigla niyang niyaya samahan siya na kahit saglit lang. Gusto lamang niyang may makausap dahil hindi niya alam at kabisado ang lugar na iyon. Naku ma'am, pwede naman po kitang samahan pero bawal sa akin uminom habang nasa duty pa po ako. Benji, samahan mo lang naman ako. Gusto ko lang na may makausap. Marahil mga 1 linggo lang ang itatagal ko dito. Kapag hindi ko pa rin makukuha si Nathan, babalik na ako sa ibang bansa. Siguro nga hindi kami para sa isa't isa. Samantalang kinabahan naman itong si Jenny dahil alam niyang hindi pumayag ang ina nito sa kanilang relasyon kahit na ang totoo ay pagpapanggap lamang ang kanilang ginawa. Araw-araw palagi magkasama ang dalawa, pinakita nila na totoo talaga ang kanilang relasyon sa harapan ng kanyang ina. Matapos namang sinamahan ni Benji itong si Jenica noong nakaraang mga araw, tila ba laging pumapasok sa kanyang isipan ang dalaga. Inamin niyang ito ang unang pagkakataon na hindi niya may paliwanag ang naramdaman niya. Hanggang sa tuloy na ngang bumalik si Jenica sa ibang bansa pero bago pa man nangyari iyon ay naglabas ng naramdaman itong si Benji sa dalaga. Ma'am Jenica, alam kong bakit na yung huling pagkikita nating dalawa. Gusto ko lamang sanang ipaalam sa inyo na may gusto ako sa iyo. Alam ko nakatawa to dahil sino ba naman ako para magkaroon ng pagtingin sa iyo. Sige na ma'am Jenica, alis na rin ako. Baka mahuli ka pa sa flight mo. Benji, sandali lang. Sa isang iglap pa ay bigla na lamang lumapit si Jenica sa binata at bigla niyang hinalikan sa labi ang lalaki. Laking gulat naman ni Benji, ito kasi ang unang pagkakataon na may humalik sa kanya. Salamat Benji, at mayroon pa na talagang nagkagusto sa akin. Hayaan mo, malay natin. Isang araw makabalik ako dito para hanapin ang totoong nagmamahal sa akin. Matapos ng 1 linggong panatili ni Jenica ay muli na rin itong bumalik sa abroad kasama ni Mildred. Hindi sila nagwagi sa gusto mangyari ni Mildred sa kanyang anak. Dahil sa naging matagumpay ang naging plano ni Nathan, binigyan niya ng dobleng sahod itong si Jenny. Natuwa naman ang dalaga dahil makapagpadala na ito ng pera sa kanyang lolang si Estrella. Lola, sa wakas, makapagpadala na rin ako sa inyo. Maraming salamat Jenny. Pero wag muna akong alalahanin pa. Ipunin mo na lamang ang perang kinikita mo. Lola, wala nang iba pang mas malaga sa akin ngayon, kundi kayo. Jenny, kumusta naman ang pinapasukan mo? Maayos ba ang trato nila sa'yo? Mabuti naman po Lola. Sa katunayan, mabait po ang naging amo ko dito. Basta Jenny ha, lagi kang mag-iingat dyan. Matapos ng ilang linggo mula na umalis sina Mildred at Jenica, bumalik na rin sa dati nilang napagkasunduan itong sina Jenny at Nathan. Dad, hindi mo na ako balik sa ibang bansa. Gusto kong magstay dito, nakasama ka. Tulungan kita sa negosyo. Malay natin dito ka rin mahanap at makilala ang true love ko. Magandang balita yan, Nathan. At least may katuwang ko dito sa negosyo. Lumipas na mga araw bagamat nawala na ang kanilang pagpapanggap, hindi pa rin maiwasang laging nakikita ang dalawa. Pero ang papanggap na iyon ay nagdulot ng hindi maganda para kay Jenny. Hindi niya kasi mapaliwanag ang kanyang sarili, ang kanyang naramdaman sa binata. Lalo na at parang naging seryoso na ito sa pagtrabaho kasama ng ama. Walang ibang naging trabaho itong si Jenny kundi ang magluto sa mansyon. Habang tumatagal, hindi niya na kayang ilihim pa sa binata ang kanyang nararamdaman. Ngunit isang gabi noon mula sa trabaho, hindi inasahan ni Jenny na dumating na lasing itong si Nathan habang may nakaakay sa kanyang isang magandang babae at ngayon lamang niya ito nakita. Miss, ako nang maghatid sa kanya sa loob ng kwarto. Jenny, sandali lang. Hayaan mong hatid niya ako sa kwarto ko. Hindi na lamang napagsalita itong si Jenny pero sa loob-loob nito ay gusto niyang umiyak. Nasa loob ng kwarto ang babaeng tumulong sa kanya ngunit ilang oras na ang nakalipas ay hindi pa rin ito lumabas ng kwarto. Masama ang pag-iisip nito pero baka may nangyari sa kanilang dalawa sa loob. Kumatok itong si Jenny para dalhan ng pagkain sana itong si Nathan pero walang nagbukas ng pinto. Kaya naman napilitan siyang buksan ang pinto dahil
Nag-alala ito sa kanyang amo. Jenny, anong ginagawa mo dito? Nakita mo naman hindi ba na nakalak ang pinto? Lumabas ka. Pasensya na Sir Nathan, lasing kasi kayo eh. Kaya naisip kong bigyan kayo ng mainom para mawala ang hangover niyo. Maya-maya pa bigla na lamang nasalita ang babae. Babe, sino siya? Bakit agad-agad siyang pumapasok sa pinto mo? Hindi ba siya nahiya sa amo niya? Jenny, please. Get out of this room right now. Yes, sir. Oh, Jenny, kumusta ang Sir Nathan mo? Manang Beth, may kasama siyang ibang babae sa kwarto. Siguro, yun ang kanyang girlfriend ngayon. Pinapaalis nga nila ako mula sa loob eh. Naku, Iha, bakit ka naman kasi pumasok na walang paalam? Yun lang ang pagkakamali ko, Manang Beth. Jenny, aminin mo nga sa akin, ang lahat? May gusto ka ba kay Nathan? Po, wala Manang Beth. Kung ganon, dapat hindi ka maapektuhan kapag may babae siyang dinadala dito. Hindi naman po, Manang. Concern lang naman ako sa kanya. Jenny, magsabi ka nga ng totoo. May gusto ka ba? O wala? Atin-atin lang to. Jenny, wala namang masama kung gusto mo siya. Isa pa, maganda ka naman. Ang totoo, Manang Beth, habang tumatagal, nagkagusto ako kay Sir Nathan. Pero hanggang dito lang to eh. Wala akong maiharap sa kanya kasi mahirap lang ako. Hindi katulad ng mga babae na mahabos sa kanya, na ubod ng yaman. Jenny, to be honest ha, sana huwag kang magalit. Kasi ang sabi ng iba, kapag mayaman ka, para ka lang din sa mayaman. Pero pagdating sa pag-ibig, wala nang pinipili iyon. Ang mahalaga, nagmamahalan kayo pareho. Ipagtapat mo kay Sir Nathan ang naramdaman mo. Kapag hindi kayo para sa isa't isa, just move on at mag-focus ka sa buhay mo. Nako, maraming salamat talaga, Manang Beth. Noong araw ding iyon, ilang oras ang nakalipas, lumabas ang babae mula sa kwarto. Nagmadali itong lumabas ng mansyon. Pumasok naman itong si Jenny at kinausap ang binata. Sir Nathan, itatanong ko lang po, paano yung kasunduan natin? Jenny, ano ka ba? Wala na si Jenica. Tapos na yung napagsunduan natin. Hindi ba binayaran na kita? Yung mga ginagawa natin noon na magkasama tayo, part lang yun ng plano natin. Kaya simula ngayon, ang trabaho mo ay balik sa pagluluto sa kusina. Maliwanag ba, Jenny? Huwag mo nang pakilaman ang buhay ko. Pero Nathan, alam mo ba sa loob ng ilang linggo, aaminin ko sa'yo na gusto na kita. Nahibang ka na ba, Jenny? Please, wag ako. At sa tingin mo naman papatol ako sa'yo, ha? No way. Hindi tayo bagay, Jenny. Tagaluto ka lang dito sa mansyon at tagasilbi. Huwag mong ipairal yung puso mo. Umanap ka ng taong nababagay sa'yo, maliwanag ba? Umalis ka na dahil nantok pa ako. Pakisabi nila kay Benji na mamayang hapon may lakad kami. Napahiya tuloy itong si Jenny, parang wala na tuloy siyang mukhang may harap pa sa lalaki. Ano kaya ang gagawin ni Jenny? Lalo na at pinagsabihan siya ni Nathan na hindi sila bagay sa isa't isa. Alis na lang ba siya sa mansyon o manatili hanggang may milagrong mangyayari? Kaya mga kaibigan, atin pong pag-aabangan ang mas tumitindi pang eksena sa ating kwento sa buhay ng ating bidang si Jenny. Abangan po natin ang ating part 4. Maraming salamat po at paalam.